Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning. Okay, last Sunday of 2023. Woo! Ano po ba, naubos po ba yung mga regalo nyo sa inyong ilalim ng Christmas tree? Naibigay na po ba lahat? So, talagang napakabuti ng Panginoon dahil pinagdaanan naman tayo sa isang sitwasyon na kung saan ay maipakita yung pagmamahal ng Panginoon sa ating mga kapatid. Meron po tayong bisita ngayon. Ayun, si Ate Mabel. Nakiate na ako ha. Si Ate Mabel Ritual, kapatid po ni Rene. Ayun. Ayun. Sana po mapagpala kayo ngayong umagang ito sa ating pananambahan. So, yun nga tulad ng sabi ko kanina, naubos ba yung inyong mga regalo? Siyempre, uubusin natin lahat yan dahil mahal natin ang ating mga kapatid. At ito yung sinabi ng Panginoon sa atin sa Pilipos 4:19 to 20. Ang sabi dito, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Ama magpakailanman. So, iyon ang pangako sa atin. Ang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, hindi mauubos ang kanyang pagpapala. Kaya ngayon, idulog natin yung ating pananambahan, nabigyan tayo ng pagpapala sa ating puso na nanggagaling sa Kanya. Panginoon, tunay po na bago kami humarap sa iyong trono ngayong umagang ito, nagpapalinis po kami. Ano man po, Panginoon, yung karumihan sa aming puso ngayon, sa aming isipan, Panginoon. Lord, niluluhog namin ito sa iyo. Maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng biyaya na ipagkakaloob mo sa amin ngayong umagang ito. Iniipitahan namin ang iyong banal na espiritu na nawa ay sumaamin, gumabay sa amin, nang sa gayon, Panginoon, sa aming pag-aawitan pa lamang, Lord, ramdam na namin ang presensya mo sa pamamagitan ng aming pagtataas ng iyong pangalan, ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, nawa ay tunay na ikaw ang masamba namin sa aming mga buhay. Pagpalain mo kami ngayon sa aming gawain na ito, ikaw ang sumaamin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat and Happy New Year po sa bawat isa. Talagang tapusin natin tong taon na to na nagpupuri sa ating Panginoon. Ikaw ang tunay na hari, ibigay papuri. Ikaw ang aming Panginoon, biyaya mo yabang pa
tagapagligtas na manunubos, na manunubos sa tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon at ibigay natin yung pinakamataas na papuri sa Kanya. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, at dakilan mo'y di mapapantayan. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman.
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking. Let's declare. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy. Hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalay pinakamataas, sa langit at lupa'y maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Panginoon, ikaw ang hari ng mga hari. At ikaw ay aming pinupuri dahil ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay higit sa lahat. Walang sino mang papantay sa iyo. Kahit pagsama-samahin ang lahat ng talino, lakas ng mga tao, ng nature, ni katiting, hindi kayo may aabot sa iyong level. Napakalaki mo, O Diyos. Kaya kami naguguluhan kung bakit kami, mga tao, ay napakataas ng tingin sa aming mga sarili. Ito'y ipagpatawad mo sa amin, Lord. Sa mga pagkakataong akala namin kami ay mas higit sa iyo, ang pag-iisip namin ay tingin naming mas higit sa karunungan mo. Yung nakikita namin, yung mga plano namin,
ay mas tingin namin, mas maganda yung sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. At sa mga bagay na kami nagkakamali, kami nakapanghuhusga, kung kami namamaliit ng kapwa namin, patawarin mo kami. Dahil ikaw nga na Diyos, na higit sa lahat, ay iniibig mo kaming lahat ng pantay-pantay. Bakit iba ang magiging turing namin sa aming kapwa? Kaya kami bigyan mo panibagong puso, Lord God. Linisin mo, patawarin mo. Kami ngayon ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. At patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa umagang ito. As this is the last Sunday o last day of the year, Lord God. Inaalala namin lahat ng ginawa mo sa amin noong nakaraang taon. Sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng saya, selebrasyon, at maging sa lahat ng lungkot, sa lahat ng pagkabigo, sa lahat ng aming mga pag-iyak, Panginoon. Dahil sa lahat ng ito, alam namin na naririyan ka. Na hindi mo kami pinabayaan. Ang katapatan mo ang laging naririyan. Kahit maging magulo man ang mga maging sitwasyon. Kaya sa darating na taon, kami sa iyo magtitiwala pa rin, Panginoon. Dahil alam mo lahat ng bagay. Alam mo ang makakabuti sa amin. Alam mo ang plano mo sa amin. Hindi namin hahanapin ang aming kaligayahan sa iba. Ang aming kapayapaan sa iba. Kundi sa iyo lamang. Ano mang laman ng aming puso ngayon, ano mang pangangailangan ng aming pamilya, ng aming mga pansarili, ipinagkakatiwala namin ito lahat sa iyo, Panginoon. Ano mang tagal ng aming hiintayin, kami patuloy na maniniwala sa iyo. Nahihirapan man kami, alam namin na ikaw ang tutulong sa amin. Tulungan mo rin kami maging pagpapala sa iba, Lord God. Kung kami nakakakita ng mga tao na higit na nangangailangan sa amin, maging katulad mo kami, Jesus, at abutin namin sila. Nawa kami rin ay maging katugunan sa panalangin ng iba. At hindi lamang kami ang nananalangin, Lord. Gamitin mo ang kapatiran, Lord God. Kami rin bilang isang simbahan, maging tunay na ilaw at asin kami sa komunidad na ito. Ang sa gayon, ang vision namin na Bulacan and beyond ay aming maabot. Magkaroon kami ng patuloy na puso para sa mga nawawala, para sa mga nangangailangan ng mabuting balita. At Panginoon, sa nagdaang taon, maraming salamat sa mga kaluluwang idinala mo sa iyong kaharian. Salamat sa paggamit mo sa amin. At salamat, Panginoon, sa mga taong nagpagamit para ma-advance ang iyong kingdom dito sa lupa. At dalangin namin sa darating na taon ay mas marami pa kaming magawa para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Panginoon, excited kami sa kung ano mang gagawin mo sa darating na taon. Kaya patuloy mo kaming i-align sa iyong puso. Hindi kami maging mayabang, hindi kami maghanap ng kung ano paman, ng anumang kapalit, ng anumang reward, dahil alam namin na ang reward namin ay matatanggap namin in due time. Thank you, Lord. Palakasin mo pa kami. Patibayin mo pa kami. At ilayo mo kami sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin, aawitan, at sasambahin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pupurihin ka sa awit, tatas ang aking piling, tatangal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin
higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pakan po natin ang ating Panginoon, hindi natin ang pinakamataas na papuri. Amen, dalawa. Praise the Lord. Tatlo to. Well, praise the Lord. Good morning po sa inyo lahat. Happy New Year. Amen. So, praise God. Kayo ba'y handa na para sa inyong Noche Buena? Amen. So, yung iba siguro ay nag-marinate na. Marinate. Handa nang ihawin para mamayang gabi. Well, anyway, so I believe na tayo po ay una higit sa lahat, bago natin harapin ang New Year, ating pong patuloy na lumapit sa Diyos at ibigay ang sa Kanyang papuri. At talagang gaganda po ng ating mga inawit kanina, no? Talagang ang papuri sa Diyos sa Kanya lamang. Kaya purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay, since ito po ay end of the year, ay of course nasa December pa rin tayo, dahil 31 ngayon. But yun nga ay siyempre pag ganitong panahon, tapos na isang taon, patapos na po, walang ibang gagawin kundi yun nga magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng Kanyang pong mga ginawa. Sa lahat ng mga blessings, protections, yan. At ilang oras na lang ay may tatawid na natin itong taon na ito, 2023. Naramdaman nyo ba ang taon ng 2023? Yes, ayan. Yung iba mukhang sabi na mukhang saglit lang, parang isang tulog lang yata, 2024 ka agad. Ayun po, no? So, dapat ay nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa atin itong year na ito, 2023, na ating pong pinagdaanan. Although may mga masalimuot, may mga bagay na parang hindi favor sa atin yung pinagdaanan natin. Kundi ito po ay minsan nasasabi natin, bakit ako napadaan sa ganyang bagay? Pero ganun pa man, maraming hindi nakarating at hindi umabot sa ganitong araw na ito hanggang bukas. Nung isang araw, may namatay dyan, tricycle driver yata, dito binurol. So sabi ko, naku, di man lang umabot ng 2024 yun na. So yun nga, doon siya nilibing sa Santa Rita. So malayo, pero anyway, sabi ko, pakikipagkapit bahay tayo. So yun nga ay sinamahan po natin yung mga nagdadalamhati. Well, anyway, so we thank God for that. At alam nyo, tong taon na ito, pag mga end of the year, ay mostly marami pong mga religious people na talagang itong last Sunday of the month of December, andun po yung Thanksgiving Day nila. So, ang iba po ay tinatawag nila taunang pasasalamat. Aba, taunang pasasalamat. Mukhang medyo familiar kayo doon, no? Yun ang ginagawa ng iglesia, no? Ayun, taunang pasasalamat. Kaya yung iba ay nagpe-prepare sila ng ibang mga bagay, yan. So, yung mga ganoon. At yung iba din ay naghahanap ng mga bagay na maaari pwede sila maging swertehin sa darating na taon. Ayun. At yung iba ay talagang ilang bilog-bilog na pinagbibili. Bilog na prutas. Ayan, 12. Bakit kaya 12? Siguro, di ba, siguro dahil sa months, no? Buong isang taon. Kasi kung kulang yun, baka hindi ka umabot ng December, ay wala na, malas na yung buhay mo. But we don't believe sa malas, kaya swerte, no? Yung iba niniwala lang sa buenas. So, tayo po ay naniniwala sa blessing. So, yun po ang ating pinanghawakan. So, ang pagpapala ng Diyos. At ang Jewish po, meron din silang Thanksgiving festival known as Sukkot sa Hebrew language. So the first 10 days po ng Jewish New Year ay they spend eternal cleansing. And they're devoted to seek the divine forgiveness. They worship the Lord. At yung mga nakaraan ay kanilang inaalala paano gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay.
At of course, humiling sila din ng spiritual strength from the Lord. Yun po ang kanilang taunan na pasasalamat sa Diyos. They worship God, they examine themselves, they repent for their sins, and then nandun po ngayon, after that, yung kanila pong gratitude, being grateful kay God din sa lahat ng kanila pong mga ginagawa ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay, pagpapala at iba pa, at nagdala-dala sila mga iba pang mga pwedeng pagkain, fruits at iba pa. Yun po ang ginagawa po ng mga Jewish, no? Kanilang festival, Thanksgiving. So, yun po. At ito pong topic natin ngayon, being grateful to our great King. So, basahin po natin ang Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Atin po tingnan to. Sabi po dito sa verse na ito, NIV, after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. Sent them to Bethlehem and said, go and make careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. And coming to the house, they saw the child was with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos. Tunay, Lord, na tapat ka. Ikaw ang Diyos na patuloy na madakila sa lahat. Tunay, Lord, na karapat dapat ka lang dakilain, hari ng mga hari. We thank you and we bless you, Jesus. Your Holy Spirit, be with me. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so being grateful to our great King, ang ating tunay na hari. Bakit po ito ang aking nakuha o ito po yung ating title? Sa kadahilanan po, kung tayo po ay maging grateful sa Diyos, ay walang iba na dapat gagawin natin kundi i-worship ang ating Panginoon. Sambahin siya. Ayan, dapat natin sambahin ang Diyos at alam natin na ang Diyos ay karapat-dapat na siya'y sambahin. We are made to worship God. Tayo po ay nilikha para i-worship ang Panginoon, to praise Him sa lahat ng Kanya pong ginawa sa ating buhay. We are not made here to play, to do anything na maaari pwede natin gawin lamang sa sarili natin, but we are here to worship God. Sabihin mo sa katabi mo, nandito ka para i-worship si Lord. Yan. So yun po, kailangan po dapat malaman at alamin natin gaano ba kalaga nito, no? At dito po papakita sa atin sa mga talatang ito na kailangan po natin talaga bigyang halaga yung worship. At ay ito pong worship na ito ay kailangan natin, ano ba ang totoo nito? Okay, so true worshipers. So bilang mga sumasamba sa Diyos, ano po ba ang dapat makita sa atin? Ano po ba ang naging halimbawa itong wise man na ito?
By the way, sabi nga ito, mga wise men na ito ay galing sa east, sabi po doon. At most probably, ang east po somewhere yun nga, ay sa bandang Persia, sa bandang during that day, tapos Arabia at saka natawag na India. Kaya sabi nila sila ay hari ng India, hari ng Arabia at hari ng yun nga, Persia. Pero wala naman binanggit sa Bible na hari sila. Okay, so very silent ang Bible po dito. Subalit, binebase nila doon sa kanilang daladala kasi ito ay para lang sa mga hari at sila may karapatan lang umahawat at magregalo nito. Yun. So, yun po ang kanilang pinagbasehan. Pero kung aking pong tatanungin, kung sila po yung mga hari, aba, paano sila nagkakakilala? Di ba? Sa iba't ibang mga ganon. So, paano sila nagtatagpo? Yun. Well, anyway, since sila po yung mga magay, mga matatalino, mga wise man, naniniwala po ako sila yung mga advisors, sila po yung mga kilalang tao o kaya sila ay merong mataas na posisyon. Hindi sila yung basta-bastang tao lang. Ayun. Kaya sila po ay naparoon. At sila po ay marunong magbasa ng mga stars. Yan. At binigyan sila ni Lord ng wisdom na iparating ang mensahe ito na meron darating na Messiah, hari ng mga Jewish o yung mga Hudyo. Kaya't nung nabalitaan ni Herod ito, nagambala. Sabi doon uy, may papapalit na sa akin delikado to. Ayan. So pati buong Jerusalem may talagang nag-aalala, talagang sila ay nagulo. Kaya pinatawag niya kanya mga iba't ibang mga siguro ay matataas na opisyal. Kailangan natin mapatay itong magiging hari na papalit sa akin. Ayun. Pero yun nga ay nag-decide sila na yun nga ay alam niya na medyo mukhang naisahan sila ng mga wise men. Kaya yun nga papatayin nila yung 2 years old and below. Dahil yun pong pagkakataong yun ay yun yung talagang edad na maaari yung magiging hari na isisilang o isinilang ay yun ang papalit sa kanya. Pero yun nga ay papatay para makasigurado na walang papalit. Di ba? Parang ganun lang yun, di ba, sa mga politiko sa ngayon. Pagka meron tatakbo na alam mo na medyo malakas-lakas, ayan, titirahin yan. Mag-hire sila ng mga art killer. Ayun. So, magugulat na lang. Bulagta na. Di ba? May balak mag-mayor si Vice. Bubulag tayo. Talagang kailangan mapigilan. At hindi pwede na siyang papalit sa akin. Ganon. So, anyway, dito ay talagang pinapakita na talagang ang kanilang hinahanap na hari ng Hudyo ay talagang ganong katindi, no? At yun po ang kahalagahan nito sa kanila pong paglapit sa Diyos ay tunay nga ay meron pong kaseryosohan. Yan, itong mga wise man na ito. Biro nyo, galing sila from east para maglakbay papunta lang sa Jerusalem o sa Bethlehem, kung saan siya sinilang. Ganong katindi. So yung first point po natin dito, yun nga ay must take it seriously when we seek God. Yan, kailangan po natin seryosohin yung bagay na yun. Hindi po natin i-ignore ito. Alayan, hindi mahalaga yun. Kaya sabihin natin na hindi naman importante yung taong yan. Siguro, walang walang impact yan. Ayan. So, pero sa pagkakataong ito, hindi. Sabi doon, siya ay hari. Siya ay King of the Jew. Kaya kailangan makita. At hindi lang diyan, alam natin na yung kanilang faith, yung kanilang puso, bagamat sila ay from Gentile country, sila po'y nagpunta doon, ibang dating. Di ba? Sa panahon yun, dapat ang mas seryoso doon ay yung mga Jewish people. Kasi manggagaling sa kanila yung hari. Biro nyo, dapat sila yung mas masaya. At sa pagkakataon yun, dahil meron pong nag-guide sa kanila, yung star na yun, nagkaroon sila ng talagang tinding saya sa kanilang mga puso. Yun po.
Kaya't dapat ay isik natin seriously si God sa lahat, higit sa lahat sa buhay po natin. Naalala ko po, sinabi po sa Psalms, 2 beses po yun nabanggit, I think, doon po sa Psalms 14, verse 14, verse 2, the Lord looks down from heaven and the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. Biro nyo siguro sa panahon yun, parang wala na ang panahon ang tao. Hindi na nila inaalala. Focus na lang sila. Ay, parang hindi ganun kahalaga ang Diyos sa kanila. Kasi marami na silang kompleto na sila siguro sa kanilang buhay. At of course, doon din nalaman din nila na sa kalagang sila mismo ay pwede naman magpatakbo sa sarili ng buhay. That's why hindi nila siniseryoso ang Diyos. But ang Diyos dapat, sabi doon, kailangan may mga tao na kailangan nyo nga hanapin ang ating Panginoon. Seek God. Hanapin natin ang Diyos. At yun nga po sa verse ng, ito po sa Jeremiah 29:11. Alam mo, paborito nyo ito, di ba? Yung I have a plans for you. Di ba? Ganun, na. Inukot po natin yun. Ngayon, yung 11 daw ay malas na. Ewan ko bakit naging malas yung 11. Ayun, dahil siguro yung 10 years na ni Katniel, no? Ang ba yung balita ay matindihan yan. Anyway, so, ayun po. Pero dito, sa verse na ito, simulan po natin sa verse 7 to 13. Sabi dito, also seek the peace and prosperity of the city which I have carried you unto exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Yes, this what the Lord Almighty, the God of Israel says, do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promises or promise to bring you back to this place. Ang kausap niya Israel, sila po ay nasa Babylonia captivity, at ang sabi doon, I will come, fulfill my gracious promise to bring you back to this place. For, verse 11, I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. And verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Dahil taus-puso nila hinanap ang Diyos, natagpuan nila ang Panginoon. At doon sa paglabas nila, palalabas sila ng Panginoon mula sa Babylonian captivity, ang pangako sa kanila ng Diyos ay tunay nga ng planong ito, not to harm them but to prosper them. Kapag sila po ay tumawag sa Diyos, kapag sila ay nanalangin at nakinig sa Panginoon, at hanapin ang Diyos ng taus-puso. Di ba? So pasimula ng taon na ito, yun nga, ang tao meron tinatawag nating kasakiman. Biron mo, sa taong ito darating ano kaya swerte. Swerte na ibibigay sa akin ng Diyos. Mga ganon. Pero sa pagkakataong ito, dapat hanapin natin. Kaya meron tayo 6:33 ng Matthew, di ba? Seek ye first His kingdom. Pag sinabi kingdom, meron king. Therefore, seek natin yung hari ng mga hari and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Di tayo mag-focus yung all these things. Focus muna tayo doon sa seek ye first His kingdom. That's why, yung pong feast ng mga Jewish people, they start to worship God. They come and even na talaga sila po yung nagko-confess sa Panginoon, Lord,
ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Panginoon namin. Kaya yun po, dapat simulan natin ang ating pong taon na ito na may pagsamba sa ating Panginoon. Kaya heartily na sila po ay umanap ang Diyos, tunay nga natagpuan nila ang ating Panginoon. Doon po din sa sabsaban, ayon po doon sa binasa natin sa Biblia. Okay ko? So dito po ngayon tayo lumapit sa Panginoon na tunay na may puso na paghahanap talaga. Huwag natin isang tabi yun. Take it seriously when we seek God. When we come to God, when we worship God, talagang doon po yung kaseryosohan natin. Alam niyo po ba na worship is beyond songs, beyond yung mga ginagawa po natin. Talagang kailangan po yung taos-puso ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Part lang po yung ating pag-aawitan na pag-worship kay God. At sa ating pagpapatuloy, makikita po natin ito, yung kanila pong ginawa. Okay, next po ay must rightfully exemplify the attitude of humility before God. Sa verse 11, nung sila po yan pumasok doon sa lugar na yon, I think the house, ay nakita nila yung bata, no? At nung nakita nila, anong ginawa nila? Sila ay, di ba, yung sila ay, they bowed down. Kaya, kneel down before the Lord. So, yung gesture na yun, isang gesture na pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Kaya dapat tayo ay tunay nga, nandun po yung puso na attitude natin na talagang magpakumbaba, mag-humble before the Lord. Assuming na sila po yung mga hari. Bakit ako magpakumbaba kung tutuusin kung itong batang ito ay walang kinalaman sa buhay ko? O kaya kumbaga sa hindi naman ganun ka-impact sa buhay ng tao. Kaya bakit kailangan kong magpakumbaba? Ba't kailangan ako sumamba sa Kanya? So, ganun katindi, no? Kaya yun po ang kanilang ginawa, nagpakumbaba sila sa Diyos. At ang pagpapakumbaba sa Diyos ay hindi ganun kadali. Pero since mas mataas ang Diyos sa atin, kailangan natin ito gawin. Let us worship the Lord with humility. Ipakita po natin yung attitude ng humility kapag tayo po ay sumamba sa harapan ng ating Diyos. I mean, a true worship, we can focus on who God is and what He has done in our lives. When we worship, we take our eyes off ourselves and turn our eyes to the Lord. Ayun, hindi mo tinitingnan yung sarili mo, tinitingnan mo si God, who is the King of Kings, our Creator, who is our God, who is powerful, ang Diyos, ayun po ang ating tinitingnan. So, hindi nila tiningnan yung position nila. Sabihin natin, sila yung mga magagaling, matatalino, pero sila ay nagpakumbaba. Kaya sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo lahat pag tayo po ay nag-worship sa Panginoon. Hindi kinakailangan na ikaw ay tawag dito, no, na kahit anong klaseng position, kaya anumang klase, kay leader, kay pastor, kaya anumang klase mong tao, presidente ka man, ikaw ay dapat yumukod at magpakumbaba before the Lord our God. Si Queen Victoria, nagkaroon po siya ng inauguration po sa istorya po. At sa panahon pong yun, nagkaroon po ng inauguration, siyempre yung mga tao, yung mga iba pong mga siguro mga leader niya at nandun sa upan niya, kasama po lahat dun sa inauguration na yon. At dun po nila, alam mo naman sa England ay mostly yung mga matataas, lalo yung mga queen ay halos sinasamba po mga yon. Kaya nung kumanta po, nasa trono po siya, na kumanta po sila ng Hallelujah Chorus. Hindi ko alam kung napakinggan niyo ng Hallelujah Chorus. Hallelujah, 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 King of Kings, Hallelujah, Hallelujah. Pataas ng pataas yung kantang yun. Instead na siya ay yukuran
ang ginawa po niya, bumaba sa trono at yumuko. Itinaas ang kanyang kamay, sumamba sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yun po ang ginawa ni Queen Victoria ng England. Sinasabi niya na wala ako kung wala ang Panginoon. So kung yung queen na yon ay nagpakumbaba, how much more, di ba? Sino ba naman tayo before the Lord? Kaya yun din po yung ginawa ng wise man. Ngayon po ay pinakita po din po nila dito, ayan, atong unselfishly giving our best to God, or even their best to God. So, ang kanila pong ibinigay ay matindi. Very expensive. At ito nga, ang kanila po mga binigay, meron pong ibig sabihin po mga ito. Ayan. Actually, ito po yung tinatawag natin na ito pong three gift had spiritual meaning. Ito yung gold as symbols of kingship on the earth. Frankincense is a symbol of deity, pagka-Diyos ng ating Panginoon, pagka-Diyos. And myrrh and embalming oil as a symbol of death. Ayan, siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba, siya ay mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ganong katindi po yun. Yung simboliko, yung kanila pong spiritual meaning dito, yung kanila pong binigay. At ito po ay very expensive. Alam niyo po, ang frankincense ay sa panahon ito nagkakalaga ng 500 euro. Nasa more than 30,000 pesos. At yung myrrh po ay umaabot ng $4,000. Magkano po yun? Times 50. Nasa 200,000 pesos. Biro nyo yun. Ganong katindi. At of course, pag sinabing gold, di natin alam kung gaano kadami. By the way, hindi po sila 3 dito na nakasulat. Wise man lang, at ibig sabihin po nito, baka meron pa silang mga kasama at may dala-dala pa po. So, dito pinakita talaga kung gaano kahalaga yung kanila pong ibinigay. Binigay po nila yung best nila kay Lord. What is your best to God na pwede nating ibigay sa Kanya? First and foremost, yung buhay po natin sa Panginoon. Wala tayong siguro kasing yaman nila na meron, na may bigay, gold at iba pa, pero malaga po yung buhay po natin. Sabi nga doon, let us offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Romans chapter 12, verse 1 to 2. So, ialay po natin buhay natin maging kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po na let us give our best to God. Minsan, pag nagbigay tayo, di ba, sa mga iba pong mga tao, para bang kung binigyan tayo, mas higitan pa natin yun. Di ba mga ganon? Higitan pa natin yun. At yun nga, naalala ko, di ba, pag ganitong Christmas o kaya may bonus, minsan ay gusto pa nila mas higit pa doon yung ibibigay nila eh. Ayun. Naalala ko, sabi ni Vic Soto, alam nyo, sabi niya, tayo lang magbibigay dito ng 15-month pay. Biro nyo yun, di ba? Iba, 13-month lang. Ayun. At kung 13-month lang ay parang isang buwan ng sweldo. 15-month pay, so plus 2 plus bali times 3 yun. So, ganun katindi, no? So, kung palagay mo, 20,000 yung sweldo ng bawat isa, di meron 60,000 ang natanggap. Ganun katindi. Eh, yung mga ibang smart, di ba? 18 months yata ang smart, eh. Kung totoo yun, nung una, naririnig ko yun. So, ganun katindi. So, talagang gusto nila i-bless. Gusto nila talagang maramdaman kung paano maging thankful sila doon sa kanilang mga empleyado. And how much more to God, na ang dami po natin natanggap sa Diyos. So, I deserve our best. Amen po ba? So, dapat na ibigay po natin ang best natin kay God.
Ang tatandaan po natin, di lang po material na bagay. Yung pagsisilbi natin sa Panginoon, napakahalaga po yon. Let us give our best sa paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, doon po sa Exodus, nung sinabi ng Panginoon kay Pharaoh, sabi doon, let my people go and worship me. Ito po ay sa NIV version. Pero sa King James Version, let my people go so that they may serve me. 7 times, I think 6 to 7 times po binanggit yun. Kaya napakalaga na i-worship si God, serve natin si God, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Tayo po ay mula sa pagkaalipin, tayo po ay pinalaya ng Diyos. At dahil pinalaya tayo ng Diyos, tayo ngayon ay tunay na meron utang na loob sa Diyos. Meron tayong utang na loob sa Diyos. At dahil meron tayong utang na loob sa Diyos, dapat natin i-glorify natin siya, i-worship natin siya sa Kanya pong ginawa sa atin. Di ba? Pinalaya ba tayo? Amen. Kung pinalaya ka talaga ng Diyos mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pagkaalipin ng anumang mga klaseng bisyo, so, kailangan mo papurihan, sambahin ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord, marami hanggang ngayon ay alipin pa ng kasalanan. So, nice ni God na i-worship siya. At yun po, lastly, extremely avoid fake kinds of worship. Sabi sa kanila ng verse na ito, no, si Herod, sabi niya, saan ba yung sinasabi na ipapanganak? Ayan. So, nagsabi sila ng gano'n, sige, pumunta kayo at ako'y susunod para sumamba din. Ayun. So, pero dun nga ay hindi naman yun totoo. So, fake kinds of worship. Marami na tayong in-invite siguro, no? Punta tayo. Sige, punta ko dyan. Sasama din ko sa iyo para worship kay Lord. Pero hindi pala nakarating. O yung mga ganong bagay. Well, anyway, hindi lang po yung tinutukoy doon, yung puso po natin. Tayo ba ay totoo na sumasamba sa ating Panginoon? That's why sabi ng Panginoon, they warned them, huwag ka nang pumunta doon, huwag na kayong bumalik doon. So pinapakita ng Diyos, yung buhay natin na pagsamba dapat ay talagang ituon po natin sa ating Panginoon Diyos. Focus tayo sa ating Panginoon Jesus. With that, naniniwala po ako na talagang marami at gagawin ng Diyos sa taong ito. Po ng Matthew 6:33, panghawakan po natin yun. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Let us start this year na talagang isik si God, i-worship si God. Yun po ang dapat nating gawin para tayo ay pagpapalain. Alam niyo, napakaganda po na makita sa atin yung ganung puso na mapagsamba sa Panginoon. At tunay nga na maging grateful tayo sa pamagitan po nito, ang Diyos ay lalong malulugod sa ating buhay. I-start po natin itong taon na ito na may pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Katulad ng mga Jewish people, they examine themselves and then they come to God, they come to Him to worship Him and bless His holy name. Kaya purihin ng Diyos sa umagang ito at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa oras nito, God, na tunay na pinakita niyo po saan kailangan po namin lumapit sa iyo na may tunay na kaseryosohan sa aming pong pagsisik sa iyo, Lord, na ikaw ay naghahanap sa mundong ito na talagang meron bang tao na talagang handa kanilang isik, hanapin sa kanila pong buhay. Lord, hindi po namin kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. You are indeed the source, the giver, the provider sa aming pong buhay. Hindi namin marating tong taon na ito sa darating na 2024. Bukas, Panginoon, kung wala po, O Diyos, ang iyo pong gabay. Kung wala po, Lord, ang iyo pong patnubay sa amin. Lord, we are so thankful. Hindi kaya, O Diyos. Hindi kaya ipaliwanag, hindi kayang bilangin
we cannot count your blessings, O God. We cannot name it them by one by one, Panginoon Diyos. Dahil tunay napakarami, O Diyos. Paggising pa lang ng umaga, sa buong maghapon, alam po namin nandun na yung pagpapala mo. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo. We praise you and honor you. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Isigaw natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon, pagpupuri. Sige po, sabay po natin, taas ang ating kamay sa Diyos. Sige, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan sa Kanya pong ginawa sa ating buhay buong santaon ito. Oh Lord, we praise you and honor you, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, sa kagalingan. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo po, O Diyos, sa amin. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay, Lord, napakabuti mo, O God. Ikaw ang Diyos ang pagmahal. Salamat sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat, O God, na iyong pong pinagkaloob sa inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga leaders. Thank you, Lord, sa church. Thank you, Lord, for their commitment. Thank you, Lord, sa mga membro. Thank you, Lord, sa mga outreaches, mga leaders. O Lord, thank you, God, sa kanilang buhay. Thank you, Jesus. Tunay, Lord, na ikaw lahat ang gumawa at ikaw lahat ang nagbigay sa patnubay ng banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, sa lahat na pagkilos niyo sa aming buhay. Thank you, Lord. We worship you. Ano naman pong naging achievements sa amin sa nagdaan, Lord God. Kami po ngayon ay nagpapasalamat sa lahat at looking forward patuloy, O Diyos, na yung pagsama sa amin, paggabay sa amin. Truly, Lord, ikaw lamang ang aming worship, dinadakila sa lahat. Salamat, Panginoon. All glory belongs to you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yan, tayo po ngayon ay dadako sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Genesis 4, chapter 4, verse 4, kinuha ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Let's pray po. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa opportunity na kami ay makapagbigay ng handog sa iyo. Sabi nga, Panginoon, ikaw yung Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng meron kami. Ibabalik lang namin, Panginoon, yung mga pagpapala na ibinigay mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, makita mo kung papaano naghandog si Abel. Ganun nawa ang aming maging puso na kami ay maghandog ng tapat sa iyo. At nawa, Panginoon, ay kalugdan mo ang mga handog na ito. Salamat po, Ama, at itong mga biyaya na ipagkakaloob namin, Panginoon. Nawa, magamit ito sa ikalalaganap ng iyong mabuting balita dito sa aming lalawigan. Salamat po, Ama. Ang lahat po na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sunday, no? Oh, last Sunday kasi, ano yun. Ako nag-announce, pero anyway, so praise the Lord. So tayo po ay dumako sa ating mga announcement. Handa na ba kayo? Ayan, ito po ang ating alkansya para sa 3 dekada. So dapat ating pong ito'y panalangin, no? At patuloy na itong naturang paghahanda natin sa ating anniversary ay napakalaga po.
Kaya panalangin po natin to, pagtuunan natin tong week na ito, ay talagang idulog natin yan sa ating Panginoon. Paano tayo naging mapagpasalamat sa Diyos sa Kanya pong pagkaloob sa atin ng 3 dekada. Sa April pa po ito. Next, yun, snack pledge to our Sunday School. Simula na po yung ating taon, 2024. Kaya tingnan po ninyo doon sa ating pong bulletin, no? Snack pledge po natin. Next po, yun, prayer and Thanksgiving night, January 5. So, 2024, pumunta po kayo dito para magpuri, magpasalamat tayo sa Diyos at idulog natin sa Diyos yung mga pangailangan natin this year, ang mga plano po natin. Okay, at yun nga, itong week na ito ay pwede tayo makaroon ng time to fast. Pwede kayo mag-fasting ng ibang mga bagay, pwede sa social media, na wag muna kayo sumilip dyan sa Facebook ninyo. Ayun, at YouTube, whatever, pwede kayo mag-fasting through wala munang rice at iba pa, no? At yung iba ay wag muna minom ng mga soft drinks. So yun po. Then, of course, napakalaga yung panalangin. Fasting, of course, with prayer. Next po, ayun, sa 2023-24, BOE election po natin this coming Sunday. So, after the service po ito, kaya mag-stay po tayo, lalo po yung mga member po ng church para bumoto. Ayan. Ayun po yung kanila pong ating pong mga kandidato, kay Kuya Fred, kay Ate Beth, kay Nandong, si Ate Norby, Welly Perez, saka si Ate Mylene Barcia. Kaya yun po, kilala nyo po sila at alam niyo na po kung gaano katindi yung kanilang pagsisilbi sa Diyos. Next po, yun, Faith Fellowship Bulacan Conquer Leaders Retreat. Maten po kayo nito, January 19 to 20. Hope na ito po ay nakakalendaryo na sa inyo. Ito ay Biyernes at Saturday, no? So, di na po alam kung malapit lang ba ito. At ay ano na lang siguro kung saan po gagawin, saan lugar, saan po dito sa Plader ba o sa ibang lugar. Okay? So, yun po. At tayo lahat ay tumayot. Balik natin ang papuri sa ating Panginoon muli. Taas natin kamay sa Diyos. Panginoon, muli, nakikita niyo po ang mga kamay na ito. Tanda ng pagkilala sa iyong kadakilaan, kapangyarihan, o Diyos, pagkilos sa iyong biyaya, pagpapala. Lahat ito, o Diyos, tunay, o God, kinikilala namin, o Diyos, ay iyong pong kapangyarihan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord Jesus, ngayon at sa mga darating pang mga taon, O God. Gabayan niyo po ang bawat isa. Nawa po, ingatan niyo po at wag pong hayaan, O God, na meron pong aksidente, meron pong mga hindi maganda mangyari, but cover us, Lord, with your mighty power. Your covering and protection, blessing upon blessings, bestow upon us, Lord God. To God be the glory at lahat ng alak ng Diyos sa magsabi ng Amen. Ayan, manatili po tayong nakatayo patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya, susigay buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ng buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo, malaya na.
ako'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ang buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hihit, malaya na hihit, malaya na hihit, malaya na hihit. Oh, 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 oh. Ako'y malaya. God bless po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.